Hello, good morning po. Ito po muli inyong kapatid, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan, at ang inyong kasister. Sister Luz po, magandang umaga po sa ating lahat. At una po sa lahat, gusto ko magpasalamat sa inyong lahat na kayo po sinasamahan po ninyo ako palagi dito sa gawain ito na kung saan po ito po isang ministry na nagpapahayag po ng mga salita ng Diyos na nagbumula po sa Bible at ito po ay nakapagbibigay ng kalakasan sa ating buhay sa araw-araw kung tayo nga po ay makikinig na mabuti at ating tatapusin mula umpisa hanggang huli. Salamat po sa mga nagla-like at saka mga nagko-comment. Salamat po sa nagsasubscribe. Pero masigit po ako magpapasalamat ng doble-doble kung inyo pong papanoorin po ito ng buo. Yung pong buo, yung mula umpisa hanggang sa matapos. Para po mas lalo po nating maramdaman ang nilalaman po ng bawat ating mga pinag-uusapan dito. No po? Ito po ay isang maikling kwentuhan po natin po na dudulot po sa atin ng kalakasan po. Ating pong pagkwentuhan ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Lalo na po sa panahon ngayon. Palagi ko pong sinasabi, talagang wala po tayong mapupura sa mga sitwasyon natin. So, ibaling po natin kahit po kapirasong oras po. Hinihingi ko po sa inyo kapirasong oras po ninyo upang tayo po ay makapakinig ng mga mensahe po dito. At in-encourage ko rin po ang bawat isa na magbasa po ng Bible. Regardless of what religion you have, as long as isa lamang po ang ating pananampalataya na si Jesus Christ is our God po. At kung wala nga po kayo mga Bible, you're free to send message to me at ako po ay makapagpapadala sa inyo ng Biblia. At kung gusto rin po inyo mag-join, meron po kaming iba't ibang schedules po kung ano po yung availability po ninyo na pwede po kayo maki-join sa aming Bible sharing and fellowship online po. Gumagamit po kami ng video call po, messenger video call po, no? Ganun po at meron din pong isa sa Zoom. So ano man po yung kaparaanan na ibig ninyo makipag-mingle, makipag-sharing, open po. Wala pong mali, wala pong nakakahiya, wala pong negative. Happy lang po tayo. Wag po tayo mag-isip ng wala akong alam ko. Hindi po yun ang purpose. The purpose nito is makipagkaibigan po tayo at tayo po ay makarinig ng Word of God. Kahit po makinig lang po tayo. Mahalaga po yun. Because faith comes from hearing the Word of God. Amen po. So bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama sa Langit, marami pong salamat muli sa umaga nito, sa panibagong araw na ipinagkaloob sa amin. Salamat Panginoon sa buong magdamag na kapahingahan, na kami po ay binigyan ng mahimbing na tulog. Panginoon, kung meron man po sa amin na hindi nakakatulog ng maayos, ganun pa man Lord, ngayong umaga, binigyan mo kami ng sapat na lakas, at upang kami po ay makaharap sa aming mga kanya-kanyang gawain. Salamat din Panginoon na ngayong oras na ito, ngayong umaga na ito, ay binigay mo po kami muli ng pagkakataon ng pribilehiyo na kami po makapakinig ng iyong mga salita. Dalangin ko po Panginoon ang lahat po nakasabay kong nananalangin at makikinig Panginoon dito po sa ministry na ito ng encouragement ay sila po ay mapagpala, sila po ay magkaroon po ng kalakasan, magkaroon po sila ng tapang na humarap po sa buhay na ito sa araw-araw sa kabila po ng krisis na ito sapagkat alam po namin na ikaw po yung Diyos na sa amin nag-iingat at nagpo-provide ng aming mga pangangailangan. Lord, naman po nakikita mo sa aming mga isip, puso, kalooban na magiging abala. Ito po yung aming binababa sa iyong harapan at kami po nagpapasakop sa iyo at ganoon din po kung ano man po ang biglaang abala na manggugulo sa aming pakikinig sa iyo, ito yung aming pinapalaya sa pangalan mo Jesus, in Jesus name. Your Holy Spirit be upon us and cover us with your precious holy blood. Kayo po ang maparangalan, ikaw lamang ang marinig, ang salita mo lamang ang mahayag. Maraming salamat po.
Lahat po ng pasasalamat, kapurihan, at ang lahat ng aming tunay na pagsamba ay sa iyo lamang. In Jesus' name, Amen. Muli po, good morning po muli at tayo po ay magpapatuloy. Ito po inyong Sister Luz po. So, makikita po natin ang ating pag-uusapan po na meron pong pamagat na para sa Panginoon at hindi sa tao. Tignan po natin na po. Para sa Panginoon daw. Ano ba mga para sa Panginoon? At yung mga hindi para sa tao, no? For the Lord, no? For the Lord, not to men. Tignan po natin, kayo po makipagbukas sa akin sa Biblia po sa Colosas. Hanapin po natin ang Colosas. Sa New Testament po ito, no? Colosas chapter 3, verse 23. Yan po, chapter 3, verse, ano po yan, verse 23. Pasensya na po, alam niyo po, may kalabuan po ito aking salamin, no po. At kapag po malabong salamin na to, talaga po kahit po titigan ko mabuti, nagdodoble po ang aking paningin. O, nandun na po ba tayo? Baka naunahan pa po ninyo ako. Na po, sige, ito na po. Colosas chapter 3, verse 23. Ayan po. Okay, babasahin ko po. Sa Tagalog po, ano po, alam niyo po, mas maganda po yung sa Tagalog. Amen. Okay. Sabi po dito, 3:23. Ayun po, madali po tandaan, 3:23. Ang sabi po dito, ano mang inyong ginagawa ay inyong gawin. Ano mang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon ninyo ito, ginagawa at hindi sa tao. Po. Ano man ang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon. Ito ginagawa at hindi sa mga tao. Ayun po, no? Whatever do it heartily po as to the Lord and not to men. Colossians chapter 3 verse 23. Alam po ninyo, may mahalagang pagkakaiba ang paggawa ng isang bagay para sa tao at ang paggawa ng isang bagay para sa Diyos. Magkaiba po yun. O, minsan kasi pag sa tao, po, iba meron po tayong sense of parang may pride, po, nagpapapansin tayo, o kaya ginagawa natin ito dahil meron tayong favor na gusto ibalik sa atin, po, in return. Marami po pong iba, po. Dapat po daw na ang lahat ng ating pinakamamahusay na gawa ay hindi po natin ito sa tao lamang inuukol. Mas higit, mas lalo po sa ating Panginoong Diyos. Bakit? Kasi siya po yung ating Panginoon, siya yung ating Ama. Just imagine, kung wala ang Diyos, nasaan tayo? Alam naman natin na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng mga biyaya, ng kalakasang pisikal, ng katalinuhan, ng talento, ng lakas. So ano magagawa natin kung wala ang Diyos na nagsusupply sa atin ng lahat ng ito? Hindi po ba? Alam nyo kasi kahit pag sa tao po tayo gumawa, po, gaano man kabuti ang ating ginawa sa isang tao, gaano man kahusay ang ating paggawa, yung pinaka-the best natin, binigyan natin sa isang tao. Po. Pero, darating po pagkakataon, bibigoy po tayo ng tao. Po. In any aspects po. Sabi nga, huwag daw tayo magtiwala sa tao. Alam po ninyo, may mga sitwasyon po, no? Depende po ito sa sitwasyon po. Marami po kasi umaasa sa kapwa niya tao. Meron naman pong tumutulong, may pagkatiwalaan. Pero I am referring to yung talagang pagtao po. Alam natin na kapag tao, tayo, di ba? At ang ating emotion ay pabago-bago. Ang ating mood ay pabago-bago. Sabi nga po ni Kim Atienza, ang buhay ay weather lang. Ibig sabihin, weather, minsan may bagyo,
Minsan mainit ang panahon, minsan may ulan, pabago-bago. At ito pa yung natural na katangian ng bawat tao na po. Ang tao daw po, sa tao daw po, mabibigo pa tayo. Huwag tayo expect. Pwede tayong i-betray o ipagkanulo ng kapwa-tao. Pwede tayong pabayaan. Pwede tayong tatuhin ng hindi tama. Po ba? Magtataka ka na lang, uy, ang bait-bait niya ngayon. Tapos bukas makalawa para di ka na pinapansin. Tapos magdadamdam tayo. Bakit ganun? Ano ba nagawa ko? Kasi po, ang tao ay tao. Maaring meron siya pinagdadaan ng problema. Maaring kung nasabi niya o nagawa niya, hindi niya sinasadya. Pero, pag nangyari po yung mga ganun, wala na po tayo magagawa because the damage has been done. Wala na po. Ang mangyayari nun, magkakaroon na po kayo ng gap. Opo, ganun kasi ang tao. O, lahat po tayo, lahat po ng tao, may iba't ibang mga emosyon, mood, opo. Kaya nga po, hindi na po dapat natin ibigay o mag-rely sa ating kapwa-tao. Po, alam po niyo sa ating pananaw, no? Pananaw na pantao, hindi sila dapat hindi sila dapat gaanong pansinin po. Hindi masyadong pansinin eh. Ano ang dapat nating maging motibo sa paglilingkod, no? Sa tao, maliban sa pagmamahal natin sa Diyos po. Kasi ba't ka ba naglilingkod sa tao? Mahal mo siya? O kasi trabaho lang, sabi nga trabaho lang, walang personalan po. Kaya nga po sinasabi natin na magkaiba. Kasi kung minsan napapagpalit natin eh. Kung minsan kasi mas parang sinasamba pa natin ang tao kaysa sa Diyos. Kasi doon tayo umasa eh. Trabaho, okay. For example, yung work natin. Kumikita tayo, nakikinabang tayo, work tayo. Nakakatulong sa atin ang trabaho. Dahil kailangan natin ng pera, panggastos. Biglang nagka-pandemic. Naku po, nagbawasan ang trabahador. Po, may mga nagsarang kumpanya, nagbawas sa mga empleyado. Napasama tayo ngayon doon. Kahit gaano pa tayo kagaling, kahit gaano pa tayo ka-skilled, kailangan kasi wala ipapasweldo, so kailangan matanggal. Lugi na ang kumpanya. So, ano ngayon? Paano natin sasabihin na mas pinaprioritize natin ang ating mga trabaho kaysa panahon natin sa Panginoon? Ay naku, nagpipray naman ako. Hindi lamang po ganon. Alam niyo po, ang prayer is pakikipag-usap sa Panginoon. Kayo po, pag may kausap kayong tao, nasa po attention ninyo? Hindi ba nasa kausap ninyo? Gusto ba ninyo may kausap kayo o nakikipag-usap kayo sa tao na yung taong kausap ninyo walang attention sa inyo? Alam niyo pang ibig kong po sabihin, hindi naman po lahat, pero meron po sa ating iba, kapag po nagpipray, ang motto po, o ang kanyang, paano ba ito, motibo? Objective. Para it's just to pray only. No po. Alam niyo po, magkaiba po yun, kasi ako naranasan ko po yun, yung po nagigilty lang ako kasi di ako nagpipray. Tapos, aski magpipray ako mamayang gabi, tapos nagpray ako. Tapos inabot ako ng antok. O habang nagpipray ka, bigla kami naalala, di pa pala ako naliligo. Ay, baka maganda palabas ngayon. Alam po, nung araw pa, ganun po ako. Tapos, nagpipray ka, bigla kami maalalang tao. Ay, nga pala, tawagan ko. So, naisasantabi talaga ang ating oras sa Panginoon. So, kasama na rin po sa ating pinag-uusapan ngayon, yung pong ating atensyon na ibinibigay natin sa ating Panginoon. Yung pong time. Po, spelled. Hindi po T-I-M-E, kundi L-O-V-E. Love. Kung mahal po natin ang ating Panginoon, magbibigay po tayo ng sapat at maayos na oras para sa Panginoon. Amen po. Kaya po, karapat dapat po sa ating pagmamahal ang ating Panginoong Diyos. At iniutos din naman po ng ating Panginoong Diyos na magmahal tayo sa kapwa. Hindi po siya madamot
Hindi naman niya sinabi na sa akin lang kayo, dapat ako lang atensyon ninyo. Huwag kayong magmahal ng iba. Huwag kayong makihalubilo sa mga ako lang. Our God is not that selfish. Selfless nga po siya eh. Di po ba? Hindi niya inisip yung kinahinatnan niya o kakahinatnan niya. Nung siya ay binigyan ng kanyang father, oh, Diyos Ama na siya yung pinagawa ng task, yung mission to save us. Tutusin, kumbaga po, diyak po ng illustration na po, yung mga royal blood na yan, mga mayayaman na yan, grabe no, tapos sabihin mo, kailangang mamatay ka para sa mga tauhan mo, sa mga ano mo, nasasakupan mo, para maligtas sila. Nung sasabihin nung anak, nakapagmana, from royal family, nung sasabihin niya, aba, kahit naman ko gawin niya, talaga naman sa kayo mapupunta yung mana mo kasi anak mo nga ako eh. Kailangan gawin ko pa yan. So magreklamo. Pero alam po, si Jesus talagang hindi po siya nagreklamo. Nung pong nananalangin po siya, nung pong siya ay malapit ang dakpin at pahirapan, sinabi na naman niya na sana'y alisin mo ang saro na ito sa akin. Pero ganun pa man, ang kalooban mo ang siyang masunod. Naroon po yung obedience, no? Naroon po yung pagsunod. No po. At alam po natin na nasa 10 utos po, doon po ay yung pong 10 utos sa Old Testament. Ang dumating po ang New Testament sa kapanahunan na po ni Jesus, yung pong 10 ay na-compress na po sa 2. Kasi yung 10 mahaba po yun. Isa-isa mo yan, isa-isa yan po. Nasa Exodus po yun. Exodus sa Old Testament. Pero nung pong nasa New Testament na tayo po, yung pong 10 ay na-compress na po sa 2 utos na lang. Pero yung 10 utos na yun ay napapaloob po doon sa 2 utos na yun. Ito po yung pinakamahalagang 2 utos. Kung saan ang 10 utos ay napapaloob. Ano po yung una? Love God above all. With all your mind, with all your heart, with all your strength. At ang pangalawa po, love your neighbor as you love yourself. Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya kung mahal mo iyong sarili, mamahalin mo yung kapwa mo. Gusto mo bang masaktan? Ayaw. So, huwag mo rin saktan ng kapwa mo. Gusto mo ng mabubuting bagay? Ganun din ibigay mo sa kapwa mo. Mag-share ka ng mabubuting bagay din sa kanya. Yung nararamdaman mo, yung feeling ng wala, malungkot, kulang. At kung meron tayong may tutulungan natin siya. Kasi kung tayo man ang magkakagano, tayo man ay naghihintay ng tulong. Kaya nga po we should love our neighbor as we love ourselves. Iutos po ito ng Panginoon na mahalin daw po natin ang ibang tao na tulad ng ginawa niya. Minahal niya tayo, di ba? Kaya nga siya yung tubos ang ating mga kasalanan. As yung ipinako sa krus na matay. And praise God, siya po ay muling nabuhay. Ang ating Diyos ay buhay kailan paman. Sa mga vlogs ko pong nauna, kumakanta ako. Pero uulitin ko po, maikli lang po. Buhay kailan paman. Ang si Jesus ay buhay kailan paman. Buhay kailan paman. Si Jesus ay buhay kailan paman. Sing hallelujah, sing hallelujah. Amen po. Ayun po no. Kaya nga po, dapat daw po natin mahalin ang ating kapwa. Tulad ng pagmamahal ng ating Panginoong Jesus sa ating lahat. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan upang tayo ay mapatawad. At tinatawad na po niya tayo. Ganun din ang Diyos Ama. Binigay niya kanya kaisa-isang anak na si Jesus sa sanlibutan upang siya nga ang maging katulusan. At kung tayo tatanggap kay Jesus, tayo ay patatawarin sa ating mga kasalanan. Babaguhin ang ating buhay. At may access na po tayo doon sa itaas. Lahat ng blessings matatanggap natin kung tayo ay magiging tapat. At ang susi ay masunurin sa gustong ng Panginoon. Ito po. Ibig mo sa akin ng Panginoon po.
Kailangan tratuhin natin ang ating mga kaibigan, hindi tulad ng pagtrato nila sa atin. Ayun po, no? Hindi tulad ng pagtrato sa atin ng ating ng ibang kaibigan, kundi paano tayo tinatrato ng Panginoong Diyos. Alam po niyo, may mga kasi kaibigan po tayo na iba, kaibigan nga bang tawag doon na kung minsan nababaliwala tayo, tayo pinapansin, kung minsan nakakaramdam tayo na pinagdadamutan tayo, o kaya binabaliwala tayo, nagsasalita tayo ng magaganda. In other words, hindi po maganda ang pagtrato sa atin na tayo po ay na-hurt. Ano po? Sasaktan po tayo. Pero kapag ganun ang ginawa sa atin, ano pong gagawin natin? Gaganti ba tayo? Hindi po. Kasi hindi naman yung turo ng Panginoon. Ano po? Ang sabi po dito, tratuhin natin ang mga taong gumagawa sa atin ng ganito. Ang ibabalik natin pagtrato sa kanila, ikaw pa ang tinatrato ng Panginoon. Binaliwala tayo, pansinin natin sila. Pinastos ka ba? Ginalit ka ba? Inisulto ka ba? Aba, sabi mo sa kanya, kaibigan, mahal ka ng Diyos. Kahit na ganyan na ginawa mo sa akin, hindi kita gagantihan. Kasi kapag ginantihan kita, edi parang pareho na tayo. At nuturo ng Diyos ay mahalin ang ating mga kaaway at ipanalangin ang mga umuusik sa atin. Di po ba? Ang sabi ganito, love your enemy and pray for those who persecute you. Ano ba ibig sabihin ng persecute? Persecution. Inuusik tayo mga Kristiyano. Alam niyo po sa Biblia po sa New Testament, si Apostol Pablo po yung great persecutor. Yun nabanggit ko po sa isang vlog na si Paul o Pablo, ang pangalan po niya dati Saul, sabi ni Jesus sa kanya, isang beses natutulog siya. Saul, bakit mo ako pinag-uusig? Kasi po nabulag po siya, no? Hindi po siya makakita kasi po siya nga po yung sobrang grabe, pumapatay po siya mga Kristiyano. Alam po sa panahon po, may mga pumapatay din po na Kristiyano. Hindi po literal, hindi po physical, pero pinapatay po nila sa pananalita po nila na minamak po nila ang mga Christians. What they do not know is they are not mocking the person, but they are mocking the Lord. Kasi yung tao na Kristiyano at gumagamit ang salita ng Panginoon at ang bubuhay sa biyaya at mga pangako ng Diyos, minamak po nila. Opo. At ang di po nila naintindihan, ang kanila po minamak actually, ay ang Diyos ng taong ito. Alam niyo po yung kwento po na sa Bible po sa, I think 2 Samuel, sa Old Testament, David and Goliath. Hindi po ba? Si David ay isang paslit na teenager siguro, no? Siya po ay nagpapaso siya ng mga tupa. Siya po yung bunso magkakapatid, siya pinakabata, at siya nga po ay tagapagpakain, tupa, tagapag-alaga. Pero ito pong si Goliath ay isang mataas na taong higante na siya po ay naghahamon. Po, nasabi niya, sino gusto lumaban sa akin? Lumaban kayo. Pag nanalo ko, aangkinin ko ng inyong lupain, ang inyong kaharian, magiging under ko na yan. Wala pang maglakas loob na lumaban sa dami po ng mga hukbo ng mga taga-Israelit, ng mga taga-Israel. Wala po kasi tignan mo lang si Goliath, patatakot ka na. Ang laki-laki niya, higante siya, pa siya higante. Tapos marami po siyang weapons na bitbit sa katawan. Marami po siyang panlaban. Tapos fully shield po siya, no? Yung alam niyo yun, talagang nakasangga lang siya. Wala hindi siya tamaan talaga kahit anong gawin mo sa kanyang, hindi siya tatablan. Pero ano po ang ginawa ni David? Napaslit, inosente. Siya po ay malapit sa Panginoon, nanalangin po siya. Siya po ay may relasyon sa Diyos. Alam po niya ang mga salita ng Diyos. Alam niyo po, siya po yung lumaban At wala siyang sandata kahit anong nakamamatay na sandata. Alam niyo po, sling. Sling po, alam niyo po, siguro parang tirador yun. At pero siyang 5 o 3 bato na sa kanyang bulsa. Hindi po, narinig niyang sinabi ni Goliath sa kanya. Inisulta po ni Goliath ang kanyang Diyos. Sabi niya, naparito ka dito, anong tingin mo sa akin, aso? Sabi ni Goliath. Na may dala ka pang tirador. Tinatakot siya ni Goliath, na malaking-malaki si Goliath, Baka gusto mong tirisin kita, kutong lupa ka. Sabi ni Goliath kay David, na maliit po si David Narinig niyo po, sabi ni David, naparito ako sa pangalan ng Panginoong Diyos. Naparito ako na iyong iniinsulto. Narinig niyo yun? Na iyong iniinsulto. Ngayon din sa araw na ito, ikaw ay ibabagsak ng aking Panginoon.
Ang ganda po, no? Meron tayong tagapagtanggol. Kaya kung napapasin natin, kapag po ang ating kinilaban ay mga tunay na Kristiyano, ano po, hindi po sila lumalaban. Why? Because they know that the Bible says, do not revenge, do not fight. God said, the battle is mine. Kaya kami po, tayo po, tiwala po tayo na meron pong time magtatanggol sa atin. At hindi naman po natin ikinatutuwa na po, na hanggat maaari po, we pray for the person, for the people, in general po. Mula noon, nung bago pa lang po akong Christian, marami na pong nanlilibak. Pero ngayon po hindi na po. Kasi naging mga kaibigan ko na po sila. At ang ilan po sa kanila ay naging Christian na din po. So, tayo po, kapag natrato ng hindi maganda ng ating mga kakilala, po, huwag din po tayong kumibo. Huwag natin silang tatuhin the same. Basta, kung babatuhin daw tayo ng bato, sabi po, batuhin ng tinapay. Hindi po, huwag po tinapay. Pag tayo binato nila ng bato, batuhin natin sila ng Word of God. Pero syempre, with love. Pag po yung galit tayo, dapat ang ating intention ay mabasa nila, matauhan sila, at maliwanagan po sila. Amen po. Ang sabi po sa Ephesians chapter 5, ayan, tignan po natin. Ephesians chapter 5. Balik po tayo sa Ephesians. Ano po? Epeso, nasaan? Alam niyo. Ayan po. Epeso 5. Sabi lang po. Epeso 5:22. Medyo mahaba, no? 33. Ang sabi po sa Epeso 5:22, ang sabi po dito, layo po kasi kaya napapagilig ang akin. Sabi po dito, teka po, sandali lang po. 22. 5:22. Sabi po dito, no, maging sa mag-asawa po, no? We have to love our spouses. Ating mga asawa, mahalin daw po natin ito. Not as they deserve, but as God commands. Nako, dito po minsan nakakapunan ng mga pagtatalo na po. Sabi, bakit ko siya susundin? Adik siya bakit siya susundin Alam niyo po, ito po ay debatable. Pero, sabihin ko lang po kung yung sinasabi ng Bible na tayo na po ay magmahal ang ating kanya-kanyang mga asawa, magpasako po tayo, dahil ito po ang gusto ng Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon is mahalin ang kapwa Ayaw po niya nung may nagarambulan. Ano po? Medyo may area ko dun na po. I'm a single mom. 30 years ago. 30 years ago na po yun. So, kailangan daw po nating mahalin ang ating kapwa, na po, maging asawa, kapatid, magulang po lalo na, at ating mga kaibigan. Dahil ito po ay utos ng ating Panginoong Diyos. Na po. At patuloy natin ating mga kaibigan, hindi sa kaparaan kung paano nila tayo tratuhin, kung hindi, kung paano tayo trato ng Diyos, i-pass on natin. Mahal tayo ng Diyos, mahal natin ang kapwa natin. Ang Diyos ay dinadamayan tayo, tinutulungan tayo. Binibigyan tayo ng kapayapaan sa puso. Ganun din ang gawin natin sa isang tao na nangangailangan na ganitong atensyon. So, ang sabi po sa John 13, po tayo sa John 13, wait lang po, no? Verse 14. Yan po. Sabi po dito, Diyan, nasaan ka dyan? Juan. Yan, Juan po yun. Juan. Yan. Sahin ka po sa Tagalog. Ang sabi po dito, kung ako nga na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat mga gugas ng mga paa at isa't isa. Ito po yung senaryo na po kung saan po si Jesus po hinugasan po niya yung mga paa ng mga disciples, no? Nabasa po natin sa New Testament. Ibig sabihin, siya yung guro Siya nga yung pinapanginoon, no? Lord. Pero, tignan nyo, para hawakan niya ang mga paa ng mga alagad niya. Ano pong ibig sabihin nito? Yung humility, pagpapakumbaba. No? Kasi po yung nagpapakumbaba, tinataas yan Kung yung nagmamataas ay, ibinabaksak po yan. O, lalong-lalo na kung ating iinsultuhin kung iinsultuhin po ang Panginoon.
Alam niyo po, Panginoon, pag-ibig po siya eh. Unconditional po yung love niya. Hindi naman po siya basta-basta nagpaparusa. Ano po. Alam niyo po, ang Panginoon ay laging binibigyan tayo ng second chances. Many chances. Kapag patawad po yan eh. Pero kapag po ang puso mo ay pinagmatigas mo, at talagang grabe na po yung ginagawa mo sa pangalan ng Panginoong Jesus. At sa mga Kristiyano na hindi ka naman, sa mga Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon, at yung i-institute, yun nga po, parang kay David na po, ang Diyos po ang gumaganti po. Kaya po, hindi pa naman po huli. Kaya maganda pinagbabasa po tayo ng Bible at tayo po ay makakausap ng ating Panginoon that God gives second chances. Mahabagin po ang Diyos eh. Mahabagin po siya, papatawad po. Kapag po tayo nagtrabaho, na po, sa ating mga amo, sa mga boss, na po, alam nyo, sabi po dito eh, kailangan doon pa tayo maging masipag at maging tapat. Gumawa tayo, kumilos tayo sa ating trabaho nang as if we are serving the Lord. Of course, di naman si Jesus ang nasa loob ng opisina natin, no? Opisina o ng factory o kumpanya. But ang sinasabi ko, ikaw, tayo, kapag tayo nagwo-work, let us do it. Sabi kasi dito, no, sa ating verse na po, sa ating key verse, Colossus 3:23, no, ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Para ano? Para mapagbuti ang ating trabaho, para mapagbuti ang ating buhay. Walang kagalit, walang mabigat sa kalooban. Kasi pag masaya kang gumagawa, di ba? Parang agaang, walang bigat eh. Baka may pinagwalis ka lang sa mapa ng loob mo eh, magkabakli-bakli pa yung walis pagdadabog. O ba? Kaya na naman gumagang trabaho kapag ginagawa mo ito ng masaya ka. Apo? Paano kung magiging masaya? Isipin mo si Lord. Lord, para sa iyo po ito. Servanthood. Paglilingkod na rin sa Diyos yun. Kasi whatever we do, let's do it for the glory of God. Ito po yung turo na para po hindi tayo nahihirapan sa ating araw-araw na gawain. Subukan po natin at gagaan po ang ating pakiramdam. At mag-glorify pa ang ating Panginoon. Po. Yun po ang sabi dito eh. Kailangan gumawa tayo sa ating mga trabaho, hindi ay sa pakikitungo sa ating mga amo. Kung ating amo ay matapang, mahigpit, strikta, papagalitan tayo, ano po. Normal lang po yun. Po. Di natin sila kayang baguhin eh. Yun na sila eh. Ngayon po, sabi, wag daw tayong magbalik ng ganong attitude din. Po. Alalahayin natin na mahalaga ang trabaho. Dahil dito ay nakakatawid tayo sa pang-araw-araw natin. Kung sabi, kulang pa nga ang kulang. Po, ano pang gusto nyo? Kulang o wala? Po, pagpapala po ito ay blessing. Blessing po ito. At kung gano'n naman po ang ating mga boss, ang ating mga amo, sabi po rito, pakitunguhan pa rin natin sila ng maayos. Isipin natin that we are doing this because of the Lord. And the Lord in return will bless us. Kasi bakit? Kasi nagpapasakop tayo eh. Tayo nagpapakumbaba sa Diyos. Pag tayo marunong magpakumbaba sa Panginoon, magagawa rin natin ito sa tao. Pero kapag mapagmalaki ka sa Diyos, mapagmalaki ka rin sa tao. Kasi pinasabi na, ay religyosa ako. Ay madasalin ako. Ay ganito ako. Good girl ako. Good boy ako. Tapos pating sa trabaho, nagdadabog ka. Bumubulong-bulong ka. Ibang, o gawin mo nga ito. Kasi alam nyo, ating mga bosses, sila po ay, kaya lang sila kuminsan, hindi po sila ganun sa totoong buhay, ayun. Yung mga artista lang, may totoong buhay. Very, they are, pressured. Maaaring sa trabaho, sa work, sa iba't ibang mga kadahilanan. Hindi lang subukan niyo ba silang makasama ng banding? Diba iba sila? Kuhain natin yung kiliti nila. Kita ninyo, kahit na akala mo ginaganon-ganon ka, sa katagalan, ikaw pa rin ang pipiliin nila.
ikaw pa rin ang pipiliin nila dahil ikaw yung nakapagtiyaga sa kanya. Ikaw yung nakapag-adjust sa ugali nila. Ipanalangin natin na bumait sa atin si boss. Umalis, sana hindi ako sinisigawan. Tapos bigla nagbading-bading, di ba? Ang bait niya, di ba? So, huwag natin husgahan yung tao by its cover. Sabi ko, do not judge the book by its cover. So, kasama pa rin po ito, pasok po ito doon sa pagmamahal sa kapwa. Ituturo sa atin ng Panginoon. Kasi, tignan ninyo ha, panahon ngayon, yung panahon nag-apply tayo sa trabaho. Di ba lahat ng pagpapa-impress, ginawa na natin sa interview, at saka yung attire natin para pa-impress. At dinami naman ng mga applicants tayong nakuha, isa tayo sa mga nakuha. Learning din po yung ating trabaho na yun, kasi pag lumipat ka ng trabaho, magagamit mo yun. Pero, hindi ka nakakasiguro kung makakapagtrabaho ka nga kaagad o panibagong pakikisama. No? Pero alam niyo po, mahalin natin ang trabaho natin. At magpakita tayo ng respeto sa ating mga bosses. Magpakita po tayo ng ganong respeto. Dahil, sabi nga mag-submit tayo. Kasi pag bumulong-bulong ka, ako nakikitiyan ni Lord. Kung may sabihin ni Lord, naku, parang meron kang, parang may salungat ang kalooban mo sa ginagawa mo at bumubulong-bulong. Sige, magpahinga ka muna forever. O paano na? Doon ka pala matututong magpakumbaba. Paalala lang po ito. Applicable po ito sa ating lahat. Amen po. Para maging magaang, sabi po ng Colossians 3:23, whatever we do, let us do it heartily. Po, as to the Lord and not to men. Kay Lord ka naglilingkod. At hindi sa tao. Yun po ang susi. Amen po. Dahil walang puwang sa buhay Kristiyano o sa buhay natin ang pagiging ordinaryo at katamaran. Ayan. O mga bawal daw ang tamad, ha? Bawal ang tamad. Kailangan panatilihin natin ang katapatan sa bahay, sa tahanan, at sa lugar ng hanap buhay. Ay baka pag nasa work tayo, sipag-sipag, o alikabok, babali, sobra. Nakaka-impress. Pag uwi ng bahay, tambak ang hugasan, tambak ang lahat, may naglalaba. May panahon po na pagod, hindi pa magawa agad. Pero may may schedule tayo para tapusin lahat ito. Wag daw po gano'n kasi alam mo more na pinapalagpas natin yung mga gano'n. Lalo tayong tinatamad, lalo natatambak. Apo? So, pag naging habit na po talaga natin na tayo maging masipag saan man tayo nandoon, parehas lang po. Yun po yung totoo. Kasi turo sa atin to turo po sa atin to ng Biblia Kailangan daw panatili natin ng ating pagiging Kristiyano sa ating trabaho at sa ating tahanan. Kahit po hindi pa kayo born again Kristiyano po. Kristiyano naman talaga tayo, hindi po ba? Ang paggawa para sa Diyos ay hindi tulad ng paggawa para sa ibang tao. Ang bumabago ng ating pananaw sa ating paghahanap buhay habang titignan natin ito sa liwanag ng ginawa niya para sa atin. Si Lord ang nagbigay sa atin ng work. Kaya pag binigyan tayo, bigyan halaga natin. Marami din nagsisisi talaga sa totoo lang po. Marami po sa atin nagsisisi kapag nawala yung trabaho. Dahil sa emosyon. Dahil sa pride. Hindi lamang tayo sumasamba sa Diyos, sa simbahan, kung araw ng linggo, kundi ang pagtatrabaho nating buong linggo ay isang handog ng pagsamba at pasasalamat sa Kanya na nagbigay ng lahat sa atin. See? Hindi lamang tayo nagsumasamba pag araw ng linggo sa church. Ang sabi dito ay isang buong linggo. No? Sabi dito ay isang buong linggo. Ito ay handog natin sa pagsamba sa Diyos, no? Sa ating pagtatrabaho. Bilang gawin natin yung dapat gawin. Bilang pasasalamat sa biyaya ng Diyos ay binigay sa atin through our work. Ano bang gusto natin? Nagtrabaho sa bahay na lang. Diba? Kapag hindi pumasa ang tao sa ating pamantayan at pakiramdam,
aba feeling natin ay nasayang ating pagsisikap. Dapat nating isipin na gumagawa tayo para sa banal na Diyos. Karapat dapat siya sa pinakamahusay nating pagsisikap. Kasi po may mga tao talaga nagpapa-impress na po sa tao. Na kapag hindi tayo napuri, hindi tayo napansin, nawalan tayo ng gana, bali wala naman sa kanyang mga ginagawa ko. Aba, hindi po. Kumbaga, yan ay nakarecord na. Kumbaga, may nakatingin sa atin. Si Lord ang nakatingin sa atin. No? Sabi po rito, no? Kapag daw po hindi umayo sa pamantayan natin. Ano ba yung pamantayan natin? Di yung dapat purihin mo ko. Dapat i-promote mo ko. Dapat taasan mo sweldo ko. Dapat, no? Puro pabor sa'yo ang hinaantay mo. No? Pero ano ang sabi? May isang nakakakita sa ginagawa natin. At siya magpo-promote sa atin. Ang promotions, no po, hindi lang naman sa pera. Hindi lang po sa regalo. Hindi po sa material. Ano pa yung promotion? Yung po natututo tayo araw-araw. May natututuhan tayo sa ginagawa natin. At saka yung promotion po, yung alam niyo yung wala nagkakasakit sa pamilya. At kung may karamdaman po, asahan po natin na ito po ay pagagayangin ng Diyos. At God will provide kung ano mga pangailangan natin sa araw-araw, tapat ang Diyos. Kaya lahat ng ginagawa natin kapag sa Diyos natin ito inuukol, ang Diyos ang magbabalik sa atin. Huwag tayong tumingin sa tao. No? Lahat ng ginagawa natin sa araw-araw, do it all for the glory of God. Alam niyo po, applicable po ito sa lahat ng tao. O, anong trabaho mo? O anong ginagawa mo sa bahay? Tinatamad ka bang maglinis? Tinatamad ka bang maglaba? Tinatamad ka bang magluto, mamalengke? O tinatamad ka bang mag-work? Ay mo mag-apply? O nandiyan ka lang sa work mo pero para dinadaya mo yung trabaho? Alam niyo po, yung cheating, nakikita ng Diyos yan eh. Baka naman binabawas-bawasan mo yung kita doon sa, yung tawag doon. Basta yun. Tapos, o kaya, may mga nabigbilang ng mga, ba't tawag sa ganun? Tapos sabi, ay, ito lang po yung kinita. Alam niyo po, this is not to blame, to judge, to condemn, no? Bintang. Di po. Ang ating pinag-uusapan po dito ay pagiging tapat natin sa Panginoon. Dahil kahit po hindi ka empleyado, kahit ordinaryong tao po nasa bahay ka, nasusubok pa rin po yung ating pagiging tapat sa Panginoon. Sa mga simpleng bagay. At ang punto po rito, masasabi po dito sa Colossus 3:23, ano man ang ginagawa ninyo, gawin niyo ng buong puso, na parang tayo ay sa Diyos naglilingkod at hindi sa tao. Ito po, isa-isip po natin ito. Para mawala po yung katamaran na nararamdaman natin. At saka yung pong, yung parang kawalan ng pag-asa na itong pandemic na to, marami nagsara na trabaho. Marami nawala na trabaho, tulad po ng introduction ko kanina. Pero, magsikap po tayo, manalangin po tayo ng fervent prayer kay God. Alam ng Diyos ang pangangailangan natin. Alam niya wala ka ng pera, wala ka ng panggastos. Alam niya kulang na yung bigas, kulang na lahat. Pero I'm telling you, God is so faithful. Napatunayan ko po ito. Alam niyo mga kapatid, ito pong ginagawa ko na ito. Alam niyo po, ngayon ko po sasabihin sa inyo, wala po akong work. I'm a senior citizen. 61 years old. I am 61 years old and I am a senior citizen. Pero alam niyo po, ang Diyos di nagkukulang. Pag po umaga, ito na po ako. And after po ito, tuloy-tuloy sa maghapon ng gagabi, meron po akong ganitong ministry po na may mga Bible study. Alam niyo po, lahat po ito ginagawa ko to para sa Panginoon. Wala po akong sweldo sa tao. Pero sa Panginoon, nasabi ko po, meron na po akong impok sa kalangitan. At iyon po ang aking pananampalataya. Kaya po ako 61 pero malakas po ako. At as you can see, God be the glory po. At talagang nagbabalik po ang Panginoon kung lahat ng ating gagawin
ay para sa Panginoon. Huwag po kayo makokornihan. Kahit po sa pag-inom ng kape, kahit po sa pagkain, di po ba? Lord, salamat po. Lord, salamat po. Salamat po, salamat po. Alam mo yun, lumalapit yung puso mo sa Panginoon. Alam mong protektado ka niya. Matuto tayong sumunod. At higit sa lahat, tanggapin po natin si Jesus sa puso natin as our Lord and Savior. Kaibigan, kung ngayon ka lang nakapanood, nakakinig ng YouTube channel ko na ito, na ministry, pure ministry po talaga ito, ay inaanyayahan kitang tanggapin mo si Jesus sa puso mo as your Lord and Savior. At mauunawaan mo kung ano yung pinag-uusapan natin dito. Maaari bang sumunod ka sa panalangin na ito? Ito yung panalangin ng pagtanggap kay Jesus bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas, na siya ang iyong tagapagligtas. Kung tatanggapin mo siya, ang favor niya at ang blessings niya ay matatanggap mo. Kung tatanggapin mo siya sa puso mo. Sumunod ka sa aking panalangin, lahat ang sasabihin ko ay uusalin mo. Amen? Uulitin mo ang lahat ng aking babangkitin. Panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Nadinig ko po ang mga salita na iyong inihayag sa umaga na ito. Ibig ko pa pong makaunawa. Ibig pa kitang makilala. Ibig din kitang tanggapin sa aking buhay. Panginoon, inaamin ko po na ako ay isang makasalanan. Nagkasala po ako sa iyo, sa salita, sa isip, at sa gawa. Panginoon, patawarin mo ako sa lahat-lahat ng nagawa kong mga kasalanan sa iyo. Patawarin mo po ako at linisin mo po ako ng iyong banal na dugo. Hugasan mo po ako sa lahat ng aking kamalian, pagkakasala, karumihan sa aking buhay. Pinubuksan ko sa oras na ito ang aking puso, ang aking buhay, at pinapapasok kita sa aking puso. Ikaw na po ang manguna. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Mula sa oras na ito, ikaw na po ang maghari sa aking buhay. Ikaw na po ang manguna. Mula ngayon, magpakailanman. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Maraming salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Happy birthday! Kapag ikaw ay tumanggap ngayon ng buong puso kay Jesus as your Lord and Savior, ngayon ay spiritual birthday mo, kapanganakan mo muli, at asahan mo ng Panginoon ay may gagawin sa buhay mo. Nagbasa ka ng Biblia, sumama ka sa mga Bible study na si Jesus ang tinataas, manalangin ka, makinig ka ng mga preachings, messages tulad ng ganito at sa iba pa. At kapag meron ng face-to-face, meron ng mga churches, pag-pray mo,
na ikaw ay maka-attend ng Sunday service. Kung wala kang Biblia at gusto mo ay padadalahan kita. PM mo lang ako, i-message mo lang ako. So, maraming salamat. All glory belongs to God. Mga kapatid, salamat po muli sa inyong pakikinig, sa inyong sandaling oras na ibinigay niyo sa akin. Binigay niyo sa Panginoon sa pakikinig po sa kanyang mga salita. So po mag-thank you sa lahat ng sumusuport at nagpo-forward, nagla-like, at higit po sa lahat ang nanonood po, nakikinig ng buo. Tapusin po natin hanggang huli bago po tayo mag-like. Salamat po. At pwede po tayo mag-subscribe para po matik na po na meron po tayo ganitong gawain. Matik na po itong mapapanood ninyo po. At bago po tayo magtapos ng tuluyan, pansamantala lang. Dahil ako po ay muling babalik sa susunod at pagkikita po dito, tayo po ay manalangin. Aming Ama sa Langit, maraming pong salamat sa oras na ito. Kami po ay nakatapos na isang matagumpay na gawain po. Alam po namin na ginabayan mo kami ng iyong satong espiritu at salamat po sa mga nanood, nakapakinig. Salamat po, dalangin ko po na sila po ipagpalain mong lahat. Ingatan, Panginoon, ilayo sa lahat nakapahamakan, lalong-lalo na po sa mga sakit na nagkalat ngayon sa sanlibutan, Lord. Pag-adya mo kami, ilayo mo kami lahat, Lord, sa mga ganitong mga sitwasyon at palagi mo kami i-cover ng iyong holy blood. At kami po, Panginoon, ay mag-aangkin, Panginoon, ng panibagong kasiglahan, kalakasan, Panginoon. Maraming salamat po. At ingatan po ang bawat isa sa aming mga gawain, sa aming mga pamilya, trabaho, ano mo po kami gagawin. Kayo po ang mag-ingat sa amin. Maraming salamat po sa gawain na ito. Ikaw lamang ang maitaas, ikaw lamang maparangalan. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Again po, ulitin ko po, this is my ministry. At isa po kagalakan sa puso ko, ako po ay gamitin ng Panginoon upang makapagpahayag na kanyang salita to encourage each one po na nakikinig po dito sa ating gawain na ito. Ulitin ko rin po, ito po ay walang religion discrimination. Ito po ay para sa lahat. Wala po tayong ina-attacking religion. Wala po tayong binagit na kahit na ano na meron pong alam niyo, discrimination na po, pero ito po ay para po sa lahat. Ito po ay para sa lahat. Simple as that. Maraming salamat po. God bless everyone and see you next time. God bless you.